yung sound doctrine, no? Sound doctrine, the doctrine of stewardship, no? Yan po dapat maunawaan natin, mga kapatid. So this morning we're going to study the truth of stewardship, no? Praise God na tapos na po natin ating Thanksgiving as well as our anniversary last Sunday. Amen. Praise God for 44, no? Profession of faith last Sunday. And we have 5 baptism. 4 baptism last Sunday and 1 baptism last Wednesday. Amen. And last week, we have 5 baptism and 44 profession of faith online sa ating mga bisita. Amen. Salamat po sa mga tao, mga kaluluwa na naligtas. Amen. Praise God. This week, marami pong mga nag-soul winning. Maraming salamat po sa mga kaluluwa na ating nasiran ng salita ng Diyos at sila ay naligtas. Amen. Kaya we need to double time, keep on winning souls because the Lord's coming is very soon. Amen. Kaya maybe you are the last soul winner, no? Ikaw yung last soul winner na mag-win ng the last person na maligtas, makilala sa Panginoon. Amen? Kasi yan ang pangako ng Diyos sa atin. God is not willing any should perish, but all should come to repentance. Ang plano ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan sa mundong ito na lahat ay makilala at maligtas at magsisi ng kasalanan at tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Ibig sabihin, ang nais ng Diyos na lahat nawa maligtas ang tao. Amen? Kaya paano po sila maligtas kung hindi tayo mangangaral ng salita ng Diyos? Paano po sila makarinig kung walang nangangaral ng salita ng Diyos? Paano sila tumanggap? Paano sila tumawag kung wala naman nagbabahagi ng salita ng Diyos? At tayo po bilang member ng simbahang ito, it is a great commission. God gave us great commission to share the gospel to the lost. Amen? Kaya this week, ay huwag nating hayaan ang matapos ang linggo na wala man lang tayo naisiran kahit isa. Amen? Oo, gawin natin ng paraan. Amen? Oo. Katulad kahapon, na may nasiran ako rito sa binila natin ng bakal. Oo, sabi niya, next week na lang, pastor. Sabi ko, hindi, next week. Ngayon na ang araw ng iyong kaligtasan. Next week ko lang daw siya isiran. Oo, kaya nakita sa picture, hinahawakan ko. Kasi baka tumakbo eh. Hinahawakan ko eh. Baka gusto mo iiwas pa eh. Sabi ko, ngayon na ang araw ng kaligtasan mo. Kaya huwag ka nang umiwas. Yun po, tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas. Amen? Kaya gawin natin ng paraan, mga kapatid. Oo. Mas maganda yan, hawakan natin. Oo. At pag-pray na lang natin na hindi tayo mahawaan. Amen? Oo. Dalawang bagay lang, kung siya mahawaan o ako. Amen? Praise God, basta malaga ay makapag-soul winning tayo. Kaya pag-pray po natin this week. So, ang ating text this morning is in Genesis chapter 39, verse 1 to 4. We understand, unti-unti lang po natin ito pag-aralan. Stewardship is a very simple message lang po, no? Ang ating pag-aralan, no? We back to basic, mga kapatid. Kung bakit mayroong stewardship emphasis. Amen. Oo. In Genesis 39, verse 1 to 5, no? Ito po ay familiar verses. This familiar story ay binituro natin ito sa mga Sunday school natin. This the life of Joseph, no? The Joseph. Okay, tayo po tumayo. Basahin natin ang 1 to 6, Genesis chapter 39. Dito po tayo kukuha ng text about the truth of the stewardship. Basahin natin ng sabay-sabay. Ang Genesis chapter 39, verse 1 to 6. Ang sabi dito ng verse 1, and Joseph was brought down into Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, Egyptian, brought him of the bands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. And the Lord was with him, was with Joseph, and he was prosperous man, and he was in
the house of his master, the Egyptian. And his master saw the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer, and his house and all that he had, he put into his hand. And it came to pass from the time that he had made him overseer in his house over all that he had, that the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. And the blessings of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Amen. Ipinagpala, naman ang mahawakan ni Joseph, pinagpala ng Diyos, at lahat po sa kanyang tahanan ay binibless ng Diyos. The blessing of the Lord was upon all that he had in the house and in the field. Doon sa loob ng tahanan, pinagpala. Hanggang sa labas, pinagpala ng Diyos ang tahanan ni Port. Yung ng sound natin. Iyon, mga kapatid. Yan po ang pag-usapan natin, the blessing of stewardship. Amen? Yan po ang blessing ng stewardship. Oo. Kaya tayo mayroong stewardship para tayo ipagpalain ng Panginoon. Amen? Okay, tayo po na manalangin. Dakilang Diyos, thank you for the great passage that we read this morning. Holy Spirit of God, speak to us in a very personal way, very special way, O God. Through your words, use the servant. I am nothing, O God. Make me a blessing to the brethren this morning, O God. We study about stewardship, Panginoon. The blessing of stewardship, Panginoon. Kaya maraming salamat muli, Panginoon. Purihin ka dakilain sa umagang ito, Panginoon. At gabayan po kami sa aming service ngayong umaga. Nawa ikaw maluwalhati may taas. Your name will be magnified, glorified, and be exalted in this place, O God. Holy Spirit, bless us through your words, Panginoon. Forgive our sins, cleanse our heart, and Holy Spirit, help us as we ponder the word, O God. Give us wisdom and power. And Holy Spirit, we need your guidance this morning. Sa lahat naman nakikinig, dalangin ko, Panginoon, mayroon pa sa amin di ligtas. Tulungan mo, Panginoon, kausapin sa magitan ng inyong mga salita, O Diyos. Maraming salamat muli, puring ka, dakilain ka, O Diyos. Dinudulog ko pang lahat sa inyo, patawad, anuman pagkukulang pagkasala namin laban sa inyo, Panginoon, sa isip, salita at sa gawa, sa aming mga kilos, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Make us worthy today as we partake the word this morning. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. This is the great idea, the truth about stewardship. Amen. Stewardship is the great doctrine. Amen. Doktrina po ng simbahan na makaganda. Amen. Sound doctrine. That's what we need, the truth of stewardship. Pag sinabing truth, ang katotohanan, wala nang ibang katotohanan, kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kaya pinag-usapan natin, ano ba ang stewardship bilang katiwala ng Diyos. The truth of stewardship. Amen. The truth of stewardship. Yan ating pag-usapan, no? Sige, dire-diretso na po natin kasi wala na akong time pala, no? 25 minutes na lang po, no? So the great idea of stewardship is no other than Joseph. No, sino ba si Joseph? Si Joseph, the son of Jacob. Kaya nga ang tawag sa kanya in Genesis 37 verse 5. Babasa natin, he is a dreamer. Amen. In Genesis 37 verse 5. And Joseph dreamed a dream, and he told his brethren, and they hated him yet the more. Amen. Oh. The dreamer. No? Ang tawag sa kanya, mga kapatid, ay the dreamer. Ibig sabihin ng dreamer, the divine gift of God, the gift of interpretation of dream. Amen. No? Alam niya ipaliwanag ang mga pangitain, dreams, at naging totoo. Oo. Yan po, mga kapatid, no? Sa panahon ni Joseph, tawag siya the dreamer. Amen? Kaya nagkaroon ng, dito, no? In the verse 5,
Oh, and they hated him yet the more. Amen? Pinag-initan siya ng kanyang mga kapatid. No? Pinag-inggitan siya ng kanyang mga kapatid. Oo. Kaya yung mga kapatid, si Joseph. No? Sino ba si Joseph? Anak ni Jacob. No? He is the 11th son, no, of Jacob. No? Dito muna tayo sa ating introduction, no? Para tayo nasa good news. Amen. 11th son of Jacob. No? Na, alam mo si Jacob ay may 4 na asawa. Amen. Si Jacob ay asawa yan ni Leah. Ano? At si Leah ay magkapatid, si Rachel. Alam natin mga story. Oo. Yan. Kaya nagkaanak siya kay Leah. Ang pangalan niya ay si Reuben, si Simeon, si Levi, si Judah, si Isakar, si Zebulon, si Selpal. No. Si Zebulon, yan po si Zebulon. Yan. And yon, yan anak ni Jacob kay Leah. Ano? Si Selpa ay katulong ito ni Leah. At si Belha. Si Belha, yan po ay katulong din ni Rachel. No? Ni Rachel. Oo. Yan, nagkaanak sila ni Rachel. Ay, ni Belha ng kanyang maid. Ang pangalan niya ay si Dan at saka si Naphtali. Oo. Yan po, ano? Yung anak niya naman ni Jacob kay Selpa na ito naman ay servant ni Leah, si Gad at saka si Aser. Oo. Tapos nagkaanak si Jacob at saka si Rachel. No? Kasi matagal sila nagkaanak. Ang anak nila ay si Joseph at saka si Benjamin. Kaya si Joseph ay 11th son of Jacob. No? Kaya 12 ang anak lahat ni Jacob. Kaya mayroong tinatawag na 12 tribes of Israel. Yan po anak ni Jacob. No? Sa dalawa niyang asawa at dalawa niyang maid. Yan. Yan po, no? Kaya huwag niyong gayahin si Jacob. Maraming asawa. Amen? 12 ang lahat ng anak-anak niya. Amen? E dito po, pag-usapan natin, si Joseph, the 11th son of Jacob. Na si Joseph ay paborito anak ni Jacob. No? At nandoon yung inggit ng mga magkapatid, no, sa ating salita, no? Para sa ating Genesis chapter 39, bakit nandoon si Joseph sa bahay ni Potiphar, no? Kaya this is the background, the foundation of our message this morning. Bakit si Joseph ay nakarating doon sa bahay ni Mr. Potiphar, ni Captain Potiphar at saka ni Mrs. Potiphar's house, no? Kaya nga dahil paborito ni Jacob si Joseph at nagkaroon ng inggitan magkapatid. Amen. No, ganun sa mga magkapatid, no? Sa mga pamilya, nagkainggit-inggitan. No? And ngayon, pinagplano nila na patayin na lang si Joseph. No? Kaya ngayon, ang inggit ng kapatid ay nahirap. Ano? Kahit sa magkapatid, no? Pag nandoon ang inggit ay pumapatay. Amen. No, maging sa lahat ng aspeto. Amen. Nung last week, may pinatay na pulis, no? Sa Manila. Oo. At nalalaman ko, kasi kasama niya taga rito din, na dating galing doon, kaibigan niya yung pumatay, inggitan po sa pwesto. Oo. Kaya nga mga kapatid, pumapatay po ang inggit. No? Sabi niya, mabait yan. Mabait yung taong yan. Pero pag inggit ng mangimbabaw mga kapatid, pumapatay po ang inggit. Amen? Kaya dapat ang inggit ang patayin natin sa ating kalooban. Amen. Mawala ang inggit sa atin, kapatid. Kaya may pinagpala ang ating kapatid, and dapat hindi tayo mainggit. Dapat tayo ay magpasalamat, makisaya sa mga blessing. Amen. Oo. Instead na tayo ay mag-inggit, ay makisaya na lang tayo sa kanila. Amen. Dito po sa ating binasa sa
Genesis chapter 37, verse 24. Makita natin, no? And it came to pass, when Joseph was come unto the brethren, that they stripped Joseph into his coat, and many colors was on him, and they took him, cast him into the pit, and the pit was empty, there was no water in it. Amen? Ay, ibig sabihin, sa madaling salita, tinapon ito ng kanyang mga kapatid, si Joseph sa balon. No? Buti lang ang balon, sabi dito ng Biblia, walang tubig. No? Habang sila ay nandoon sa mga kapatid sa balon, ay dumaan po ang mga Ismaelites. Amen? Ismaelites. Ano? Ang tawag ng Ismaelites, ay ito ang mga Arab. Ano? Arab. No? Ismaelites ang tawag. In short, ito ay mga Arab country. Yan. Ang Jacob, yan po ay Israel. Oo. Israel. Na si Jacob, anak naman ni Zara. Oo. Kay Abraham. Jacob. Ito man sa kabila. Si Ismael, anak ni Abraham naman kay Hagar na kanyang katulong. Oo. Uso nung araw yung may magkaanak ka sa katulong. Yan ang naman nangyari. Amen. No? Ismaelites. Oo. Oo. Kaya dumaan yung mga Ismaelites. At pinag-isipan ng mga kapatid, sabi niya, ibenta na lang kaya natin si Joseph. Magkakapera pa tayo. Sa madaling salita, in verse 7, verse 28, 37, verse 28. Oh, 28. Then they passed by Midianites, merchantmen. Aba, merchantmen, negosyante ito. Kasi nung araw, ang mga tawag yan ang mga servant, no? Nagbibinta sila, kaya nga mayroon silang marketplace, ano? Yan ang binibintahan ng mga tawag yan, ng mga servant. Hanggang ngayon, ano? Kaya kawawa yung ating mga kababayan pag na sila ay naibinta ng kanilang amo doon sa marketplace. Kasi legal po ang pagbibinta ng mga katulong. O, bininta, sa madaling salita, bininta ito si Joseph sa Midianites. Ismaelites at Midianites magkasama. Yan. Merchantmen. Yan. And they draw and lifted up Joseph. Ba? Oo. Kinuha nila si Joseph doon sa loob ng balon at bininta si Joseph sa mga Ismaelites for 20 pieces of silver. 20 pieces of silver. Mamura lang si Joseph. Mas mahal yung binta ni Judas kay Kristo. 30 pieces. Siguro 30 pieces, nagtawaran. Yung minimum kasi ay 30 pieces. Sabi niya, 20 pieces na lang ito. Si pangit naman ito si Joseph. Ganun ba? Sample lang yan, kapatid. No? They brought Joseph into Egypt. Dinala ngayon si Joseph, si Joseph ng mga Ismaelites at Midianites at doon bininta ulit. Bininta ulit ng may Midianites kay Potiphar. Nakita ni Captain Potiphar. No? Si Captain Potiphar ay isang officer ni Pharaoh. Ang sabi ng Biblia, the captain of the guard. Amen? Captain of the guard. Pag sinabing captain of the guard ka, ikaw yung pinaka-hipe. Hipe. Captain ito si Pag sinabing captain, mayroon kang mga more than 50 na tauhan na hinahawakan. Ito po si Captain Potiphar, Pharaoh's officer. Bininta bilang slave. Amen. Kaya yun, mga kapatid. Kaya in Genesis 39, 1-6, sa ating binasa, nandoon na po dinala si Joseph sa tahanan ni Mr. and Mrs. Potiphar. In verse 2, makita natin, in verse 39, verse 2, and the Lord was with him, and he was prosperous man, and he was in the house of his master's Egyptian. Master, ibig sabihin siya na po ang amo. Ang amo niya ay isang Egyptian. Ang Egyptian. Na ay isang officer ni Pharaoh. Kaya ibig sabihin, siya ay isang slave doon. Slave.
Ang kanyang master ay si Mr. and Mrs. Potiphar. Amen? In verse 3, makita natin, nakita ni master, ni boss. No? And his master saw that the Lord was with him. Amen. Maganda no sa isang Kristiyano no na unang kita pa lamang nakita na ang Diyos sa iyong buhay. Amen. Ito si Joseph. Amen. The Lord was with him. Amen. Nakakalungkot naman, maraming mga Kristiyano sa kumpanya, sa pinagtrabahuhan, ay sa kanyang makasama. Hanggang ngayon, di pa sa kilala na siya ay Kristiyano. Amen. Ano kaya? Amen. Oh, hindi nila alam na ako isang Baptist. Hindi nila alam na kasama ko ako isang Kristiyano. Oh, hanggang ngayon, di pa nila alam akong Kristiyano. Pero si Joseph, hindi naman nagsasabi na siya ay mayroong Diyos. Pero nakita kaagad ng kanyang master, the Lord was with him. What a blessing, amen? Na makita kaagad si Kristo sa iyong buhay, mga kapatid. No? First impression pa lamang yan, kapatid. Kaya nga, the first impression is a very lasting. No? In verse 3, the Lord was with him. Na maganda, no? Si Joseph, ang sabi ng salita ng Diyos, una agad siya nakita, the Lord, in verse 2, the Lord was with Joseph. Kasama niya ang Panginoon. Amen. The Lord was with Joseph in verse 2. Take note the Lord. Take note the word, the Lord was with Joseph. What a blessing, kapatid, na kasama mo ang Diyos. Amen. Kasama mo ang Diyos. The Lord was with Joseph. Amen. May kama. Oo. Tingnan yung salitang word na yan. No? May kama. Ibig sabihin ng kama, mayroong another word. To support this word, may support pang another word. Ibig sabihin ng kama, hindi pa tapos. Pag period, may tapos. Pero pag kama, may ibig sabihin, may mga sunod-sunod pang paliwanag. Amen. And in verse 2, ano nyo sa verse 2 muna? And the Lord in verse 2, ay plus no sa verse 2. And the Lord was with Joseph. Sa kanya ang Diyos. Anong kasunod? And he was a prosperous man. Amen. Nakita kaagad, itong taong ito, pinagpala ng Diyos sa tindig pa lamang, sa tayo pa lamang, kapatid, sa kanyang katayuan pa lamang, kapatid, nakitaan na siya that he was prosperous man. Amen. What a blessing, kapatid, na ikaw kasama mo ang Diyos. Hindi maaari na hindi ka pagpalain ng Diyos, kapatid. Amen. Pagkasama mo ang Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi, kasama mo ang Panginoon. Katulad ng aking pamangkin dito na nabaptize. Sabi ko, lagi mong kasama. Nawa nakasama sa ngayon sa live stream. Nanood sa ngayon si Franz. Amen. Ang lagi mong isama ang Diyos. Huwag mong ilayo ang Diyos sa buhay mo. Once na ilayo mo ang Diyos sa iyo, wala kang pagpapala. Kaya huwag mong hiwalay ang Diyos dahil kung gusto mong ikaw pagpalain ng Panginoon, nandyan ang pagpapala. Because like Joseph, the Lord was with Joseph and he was prosperous. And he was in the house of his master's Egyptian. Isipin mo yung kapatid na ang taong pinagpala ng Diyos nang doon sa loob ng iyong tahanan. Amen? Nandoon sa kayong tahanan. Amen? Yung taong pinagpala. Amen? Oo. Ano ba ang kabaliktaran ng taong may sumpa? Ang blessing. Sumpa. Ibig sabihin, pag binlaktari mo yan, pag the Lord, pag wala ang Diyos kay Joseph, hindi ka i-bless ng Panginoon. Ano ang meron sa iyo? Curse. Isipin mo, sa loob ng tahanan, may curse. Nandoon, pumasok sa tahanan mo, may taong may sumpa. Amen. Paano pagpalay ng iyong tahanan? Oo. Nakitaan kaagad ng kanyang amo na si Joseph was a prosperous man. Bakit? Nasa kanya ang Diyos. Amen? Isa sa pinagpala na tayo, mga kapatid, pag ikaw may Diyos sa iyong buhay.
Amen. If you have Jesus, you are the wealthiest man in this world. Amen. Ikaw na ang pinakamayaman. Bakit? Mayroon kang Diyos. The Creator of everything. The Creator of the universe. He owns everything. He owns gold and silver na sa'yo. Paano ka hindi pagpalain ng Diyos dyan? Ang sabi ni Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Nandyan sa Kanya ang kayamanan. Bakit ka maghiwalay sa Diyos? Nasa Kanya ang kayamanan. Amen? Aalis ka sa Diyos, anong gagawin mo? Hahabol ka ng kayamanan. Na samantala, pag sa Diyos ka, ikaw ang hahabulin ng kayamanan. Amen? Oo. Mahirap maghabol ng kayamanan. Amen? Oo. Naghahabol ka. Oo. Nandyan na yung bayaran ng kuryente, wala ka pang pambayad. Pero kung ikaw hinahabol ng ng Panginoon, ay na pala, ng pagbabala, wala pa yung bayaran ng kuryente, may pambayad ka na. Oo. Yan ang ibig sabihin ng overtaking blessing. Nag-overtake sa iyo ang blessing. Amen? Inuunahan ka ng blessing. Hindi huli. Amen? Kaya nga mga kapatid, kung tayo laging huli ang blessing, lagi kang nangungutang. Malagi kang naglo-loan. Oo. Lagi kang nagsasangla. Bakit? Huli. Babayaran ko na lang pag may darating na blessing. Pag darating ang sweldo. Oo. Kaya mga kapatid, prosperous. Pag sinabing prosperous, hindi lang pera, mga kapatid. Pag sinabing prosperous, ay una sa lahat, you are prosperous kasi mayroon kang Panginoon. Amen. May Panginoon ka. May salita ng Diyos ka. May simbahan ka. Oo. Yan ang prosperous. Oo. Ang sabi na sa 3 John, I wish above all things that thou mayest in health, ano pa yan? And prosperous. Yan po ang dapat nating pag-pray sa Panginoon. In health. Oo. Ay kung maganda ang kalusugan mo ngayon, kahit wala kang pera, basta malusog ang pangatawan mo. Yan po ang sabi ng 3 John. I wish above all things thou mayest prosper. Ano yung prosper? Be in health. Una sa lahat. Even as thy soul prospereth, spiritual. Amen. Physical blessing and spiritual blessing. Yan po ang maganda. Bakit sinabi? In health as a soul prospereth. Pag maganda kang health mo, magandang kalusugan mo, pagpapala na, kapatid. Ano yung pera, milyon ng pera, ay kung ikaw naman ay naghihingalo na. Money is useless to a dying man. Amen? Oo. Dying man. Oo. Mayroong isang king, sabi niya sa kanyang doktor, may cancer siya, give me 1 week to live. 1/3 of my kingdom, I give to you. I will give it to you. 1 week, 1 linggo lang, kasi marami pa akong kausapin. Oo. 1 linggo lang. Ay sabi niya, I cannot give 1 week for your life. Amen. Kaya nga siya nagsabi, money is nothing to a dying man. Amen? So makita natin the Lord dito si Joseph. The Lord was with him and He made him overseer over his house. Sabi ng salita ng Diyos, over his house in verse 3, He made, the Lord was with him, and that the Lord made all He did to prosper in his hand. In verse 4, He made him overseer over his house. Think about, buong tahanan. Negosyo, property ni Potiphar. All that he had, he put into his hand. Amen. All, lahat. Sipin mo yan, bahay, property, pati mga anak ni Mrs. Potiphar, pinagkatiwala. Pati ang kanyang may bahay na maganda, pinagkatiwala kay Joseph. Ikaw kaya pagkatiwalaan ng magandang babae? Iwan ko lang. Amen.
He had put into his hand. Amen. Sipin mo yung kapatid, lahat business, property, field, pati ang kanyang mga, kasi si Mr. Portipar, si Captain Portipar, marami pang mga katulong sa yung mayor-mayor doon, supervisor, ng mga katulong. Amen? Yan po ang idea ng stewardship. Lahat ng property, kayamanan, lahat ng bagay kay Mr. Portipar, pinagkatiwala kay Joseph, even his wife, even his children. He made him overseer. He made him steward of his house, all that he had. Amen. What a blessing, amen. Pinagkatiwala sa iyo lahat. Pagkatiwalaan ka ng Diyos ng lahat ng bagay. Amen. That's the truth of stewardship. Amen. That's why we have stewardship emphasis month, because we are going to study the idea of stewardship, the truth about stewardship, mga kapatid. Amen. We need to understand very clearly about the concept, the idea of stewardship. Amen. Pag sinabing stewardship, it is governing in the sense of caretaker. Caretaker. Dapat hindi tayo magkamali sa word na caretaker. Kasi dalawa yan, mayroong caregiver tsaka caretaker. Ang caregiver, nagbibigay ng serbisyo. Ang caretaker, kumukuha. Hindi ganun. Caretaker no? Baka magkabaliktad tayo, no? Caregiver, magbibigay ka ng serbisyo. Ang caretaker, yun na. Mahirap explain. Amen? Giver and taker. Ibig sabihin, mga kapatid, caretaker, you are taking care. Baliktarin mo na lang. Kasi yun ang pangit pag caretaker parang may kinuha ka sa bahay. Caretaker. Take care. You are take care. Yan. Or manager of the house. Amen. Yan po ang stewards. Ang stewards ay kunin natin ang pinakamagandang meaning. The stewards, no? Pag kumuha kasi ng magandang meaning, tingnan mo muna yan sa Greek word na pinagmula ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos in the New Testament was written in Greek, in the New Testament was in Hebrew. Tama ba? Ang New Testament, Greek. Ang Old Testament, Hebrew. Yan. Dito po, may mga meaning in Greek word ng steward or caretaker or manager. Oikonomia. Oikonomia. Yan. Oikonomia. Yan. Para economy, ganon. Yan. Oikonomia. Oikonomia. Yan. Meaning, management of household. Management of household. Administrator of duties or goods in one's care. Ang noun niyan, kapatid, sa Greek ay oikonomos. Oikonomos. Yan, oikonomos. Ibig sabihin, noun. The person who administer the household is called steward. Yan po. Manage. Parang sa bangko, pag ikaw ay manager ng bangko, ang bangko ay hindi bababa mga 50 employees. Pag ikaw ay manager, you are managing 50 people in the bank. Parang sa mga McDo, sa mga restaurant, mayroon silang tinatawag na manager. At mayroon silang mga tao diyan. Marami. Almost mga 25 to 30 people na kanyang minamanage. Kaya ang manager, makita mo dyan, dyan lang yan na tinitingnan. Minsan nagsaserve siya pag kulang, na kapatid. That's a manager. Yun. So makita natin, the master Portipar, the master, the boss, appointed a slave to administer his household. Kumbaga, hindi na siya slave, kundi siya ngayon ay isa ng steward. Amen? Salamat sa Panginoon
na tayo ay dating slave ng sanlibutan, ng kasalanan. Pero ngayon, we are stewards of God. Amen? Kaya yun ang sinasabi ng Biblia na the master appointed a slave to administer the household. And makita natin, ano ba ang nakapaloob sa administration or managing sa manager bilang manager, which might include teaching. Kasama po ang teaching. Sa managing, may kasamang teaching. Pagtuturo. Yan po. Lagi kong sinasabi, teaching is not only by lips, but by life. Amen? And discipling of the members of the house, especially other slave and the children. Yan po ang stewards, kapatid. Ikaw po ang nagtuturo, nagdi-disciple ng mga member of the house. Amen? Yan po ang stewardship. We are all stewards. Stewards. Mag-disciple ka. Alam natin ang disciple. Duplicating ourselves, that is called disciple. Training. That's the word stewardship. And the classic example of stewardship, mga kapatid, in the possession of Joseph in Potiphar's house, amen, in Genesis chapter 39, verse 126. Amen? Pinili si Joseph na maging steward, maging overseer, maging manager of the house of Mr. Potiphar and Mrs. Potiphar. That's the idea of stewardship. Amen? Hindi po siya may-ari ng bahay. Ang may-ari ang bahay ay si Mr. and Mrs. Potiphar. At doon siya nilagay ng kanyang boss maging manager. And si Joseph is steward, manager, overseer, caretaker of the house of Potiphar. Pinagkatiwala sa kanya ang buong ari-arian, buong tahanan, lahat ng kapatid na sa loob ng tahanan ni Captain Potiphar ay siya ang under sa pamamahala ni Joseph, mga kapatid. What a blessing. Amen? Lahat ng kanyang business, property, pinagkatiwala kay Joseph. Blessing po yan. What a privilege. Amen? What a privilege na ikaw isang katiwala ng isang bahay. Amen? Steward ka, mga kapatid, ng isang mayamang tao, mataas na posisyon na tao, ay ikaw isa sa katiwala ng kanyang tahanan, mga kapatid. At doon mo natin makikita, mga kapatid, ano ba ang nakikita ni Captain Potiphar sa buhay ni Joseph? Bakit siya ginawa? Hindi lang po siya slave. He is no longer a slave, but he is now a steward. Mga kapatid, ano ba ang makita natin? Ano ang kanyang qualification, mga kapatid? Kaya ang pag-aaral natin ngayon, very basic lang po ang ating pag-aaral. Bakit si Joseph ay naging steward? Why? In verse 3, makita natin, his master saw him that the Lord was with him. Nandyan ang Panginoon. The Lord was with him. Amen? Nandyan ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. Nakita ng kanyang master, Potiphar. Nasi ang Panginoon nasa kanya. Amen. Amen. In short, ibig sabihin, siya ay ligtas. Saved. Amen? We are saved. Amen? Pag ikaw ay saved, nandyan si Kristo sa puso mo. Amen? Nandyan si Kristo sa puso mo. You possess Jesus Christ in your heart. You believe that Jesus Christ, amen? Katulad ng sinabi ng Romans 10 verse 9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and believe in thine heart, Jesus is in your heart. Amen? You believe in thine heart, buong puso, that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Ligtas ka. Amen? Yan po ang nakita ni Captain Potiphar kay Joseph, kapatid. Siya ay ligtas. Amen? Maganda pagkatiwalaan. Pag may company ka, ang qualification number 1. Naghahanap ka ng empleyado. Ang hanapin mo, yan ba ay ligtas? Amen? Hanap ka ng kumpanya, may empleyado ka, tapos ay ang nag-a-apply, hindi ligtas. Amen? Mukhang mabait lang ang iyong mabait ito. Maganda itong forma, maganda ang tindig, hindi po ganun lang.
Mas maganda, tanungin mo, yan ba iligtas? 100% ba yan? Sa langit pupunta, mga kapatid, at gawin mo siyang katiwala sa kumpanya. Ba, biro mo yan, ano? Kahit janitor yan, kapatid, siya maglilinis ng lahat ng aparador mo. Amen. Kung hindi ligtas yan, naku po, pati aparador mo, dala. Amen. Oo. Meron kaming kapitbahay dati. Tapat. Oo. Nung kami nakatira sa Tondo, nakita niya yung babaeng gusgusin sa Baklaran kasi may business po sila sa Baklaran. Nakita niya po ang gusgusin, naawa siya, dinala niya sa bahay, binihisan. Oo. Masipag, malinis lahat. Oo. Lahat ng kwarto, nililinis. Pati ilalim ng kama, nililinis. Oo. Malinis, nagustuhan. Iniwan sa bahay yung katulong, kapatid. Iniwan sa bahay ang katulong, sige, linis siya ng linis, sila naman nagtitinda sa Baklaran. Pag-uwi niya, nandiyan pa rin yung katulong, nagluluto, kompleto, maganda ang serbisyo. Madaling araw, kapatid, nawala yung katulong. Nawala ang mga chicken, wala ang mga pera, mga ginto, lahat, kapatid. Ginising kami lahat, kapitbahay, kung nakakita namin may lumabas sa bahay. Tinangay ang lahat, kapatid. Bakit? Pinagkatiwalaan niya. Hindi ligtas. Kahit mukhang mabait yan, kahit mukhang anghel yan, kapatid, kung yan ay hindi ligtas, kahit anong maganda yan, gwapo, kung hindi ligtas, kapatid, kahit wala pang sungay yan, oo. Basta hindi ligtas, oo. Huwag mong pagkatiwalaan na maging steward. Oo. Kahit pangit yan, may sungay yan, kung ligtas, pwede mo tanggapin yan. Amen. Save. Yan po, mga kapatid, ang qualification ni Joseph. Save, 100% going to heaven. 100% may katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan, kapatid. Yan po ang steward ng Panginoon, mga kapatid. Oh. He was saved. Yan po ang buhay ni Joseph. Kaya siya ay ginawang katiwala ng kanyang amo because the Lord was with him. The Lord was with Joseph. Amen. Yan ang tanong. Are you saved today? Amen. Yan pinag-usapan natin last Sunday tungkol sa kaligtasan. Oo. Bakit tayo kailangan maligtas? Kasi may impyerno. Mga kaibigan, doon tayo pupunta sa impyerno. Kung hindi tayo tiyak ng langit at buhay na walang hanggan, hindi tayo tinatawag na 100% katiyakan. 100%. Hindi yung 90%, 99%, 30%, 10%, 1% katiyakan. Hindi po ganon. Sure, 100%. Dapat ligtas ka sa impyerno. Oo. Kasi impyerno, kaibigan, oo, ay kapamakan, kamatayan na walang hanggan. Amen? Kaya very simple lang para ikaw maligtas, kaibigan. Kung ikaw ngayon ay nakapanood sa aming live stream, hindi ka paligtas. Very simple lang, very basic lang po ang gawin natin. Accept that you are a sinner, sabi ng Romans 3:23. For all have sinned, come short of the glory of God. In Romans chapter 3, verse 10, no one is righteous, no not one. Hindi tayo makarating sa langit, mga kapatid, dahil tayo isang makasalanan. Oh. Accept that you are a sinner. Aminin natin na tayo nagkasala laban sa Diyos. And believe Jesus Christ, the Son of God, the Savior, mga kapatid. Paniwalaan mo lang na si Kristo namatay, nilibing at nabuhay ng muli, at binayaran niya ang iyong kasalanan, ikaw maliligtas. At number 3, EBC lang po, call upon the name of the Lord. Romans 10:13, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yan po ang gawin natin. Oo. Call upon the name of the Lord. The name of the Lord Jesus Christ. Oo, hindi pangalan ni Maria ikaw maligtas. Amen? Oo, kasi marami ngayon, kay Maria ka padadaan. Amen? Napansin niyo ba yan? Oo. Hindi 3 person. Oo. Mary, Jesus, Father. Oo. Mary to Jesus. Jesus to the Father. Oo. Yan po, kapatid. Oo. Kasi ang kanilang konsepto, dadaan ka kay Maria. Oo. Kasi si Maria, anak ni Kristo. Oo. At ang nanay, hindi tatanggihan ni... Ang nanay, hindi tatanggi sa kanyang anak. Oo. Kaya kay Maria ka. Hindi tatanggi si Maria. Oo. Malambot ang puso ni Maria. Oo. Kay Maria ka muna lalapit at si Maria ang lalapit kay Jesus para ikaw maligtas.
At si Jesus naman ang lalapit sa Ama para ikaw makarating sa langit. Marami po ang dadaanan. Sabi ng Biblia, isa lang daan patungo sa langit. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. No other name given among men whereby may be saved. The name of Jesus Christ. Amen? Kaya ang kaligtasan kay Kristo lamang. No? Yan po ang ating pinipreach last Sunday. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Jesus Christ. Ang kaligtasan. Through Jesus Christ. Not through religion, not through church, not through baptism, not through good works. Mga kapatid, ang kaligtasan ay kay Kristo lamang sa pamagitan ng ating pananampalataya. Amen? Pananampalataya lang. Oh. For by grace are ye saved through faith. It is our faith in Jesus Christ para tayo magkaroon ng kaligtasan. Bakit ang kaligtasan is free gift? Grace, favor of God. Unmerited favor. Hindi mo pinagsikapan, binayaran, kapatid. It is favor. It is by grace. For by grace are ye saved. It is finished, tapos na. Binayaran na ng Panginoon ang lahat ng ating kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. In Romans 5:8, but God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? Christ died for us. Anong gagawin na lang natin? Paniwalaan na lang natin at pagsisihan ng ating kasalanan. Amen? Call unto God. Confess our sins. Amen? Ang sabi ng Biblia sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive all our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Mga kaibigan, kung magsisi ka ng ating kasalanan, God will forgive you. Amen? Patawarin ka ng Panginoon. Kasi ang pinapatawad ng Diyos, yung humihingi ng tawad. Very logic, ano? Paano mo naman patawarin ng tao na hindi naman humingi ng tawad? Ang pinapatawad lang ng Diyos, yung mga humingi ng tawad. Kaya nga sabi niya, God is not willing any should perish, but all should come to repentance. Pag sinabing repentance, change of mind. Nagbago ka na ang iyong kaisipan. No. You turn idols to the living God. Amen? Yan po. Pag tayo magsisi, God will forgive. Amen? If God forgive, He forgets all your sins. That's the promise of God. Amen? Ang sabi ng promise, Hebrews 10:17, ang sabi doon, all your iniquities and sins, I remember no more. Isipin mo yan. Pag ang Diyos magpatawad. Package, lahat. All, lahat ng kasalanan mo. Kasalanan ko, magmula kang pinanganak, hanggang ngayon, kahapon, hanggang ngayon, hanggang bukas, ang sabi niya, will I remember no more. Isipin mo yan, siyang makakita ng ganyan. Kapatid, I remember no more. Mayroong mga tao, patawarin kita, pero hindi kita makalimutan yung ginawa mo. Pinapatawad na kita, pero hindi ka makalimutan. Pero ang ibang Diyos natin, kapatid, kalimutan niya ang lahat ng iyong kasalanan. Maliit, malaki, ano man yan kasalanan na sa atin, basta sinasabi, pangako ng Diyos, patawarin ka sa lahat at kanyang kalimutan na ang lahat niyan, kapatid. I remember no more. Pag sinabing remember no more, kalimutan mo na ang lahat. Lahat ng kasalanan. Ibig sabihin, ng remember no more, kalimutan na, iiwan na natin, kapatid. No? Kinalimutan na ng Diyos ang ating kasalanan. Oo, yung ating paglalasing, pag-inom ng alak, pagbabaraha, pagsusugal, pagdadrugs, kinalimutan na ng Diyos. Ay, wag naman, kapatid, balikan mo yung pagsisigarilyo mo, mga kapatid, ay iiwan mo na yung usok na yan. Kasi hindi ka dinisinyo ng Diyos na magpausok. Kasi kung dinisinyo ka ng Diyos mag-usok-usok, sana ginawa ka ng Diyos ng malaking tambutso. Amen. Ay, wala tayong tambutso. Oo. Pag nag-irilyo ka, saan mo ilabas? Walang exhaust. Amen. Hindi disenyo ang Diyos ng sigarilyo, pausok, drugs. Bakit? We are God's temple of God. Kung ikaw ay ligtas,
We are in God's temple, kapatid. Wag ang templo ng Diyos. Wag mong lagyan ng alak, ng drugs, kapatid. Wag mong lagyan ng basura itong katawang ito. Dahil yan ay holy, the temple of God. Amen? Kaya pag nilagyan mo yan, isang araw sisirain ng Diyos yan. Amen? Sisirain ng Panginoon yan. Kaya, Pastor, hanggang ngayon, okay pa naman ako. Mga kapatid, huwag mo hintayin. Ang Diyos kasi mayroong, mayroon siyang timetable. Pag nandyan ka na, parang Sodom and Gomorrah yan. Ito na ang katapusan. Ihulog ko na ang asopre. Tapos na. Baka, natadidiin ka na. Tapos tuloy-tuloy ka pa kasi parang okay lang. Okay lang na gumagawa ka ng sala. Hindi okay, kapatid. Baka masagad na ang Diyos at wala ka ng pagkataon. Kaya may tinatawag na premature death. Premature death. Kasi mayroong mga namatay, bata pa. Kalooban kasi ng Diyos. May mga kamatayan na hindi kalooban ng Diyos. Dapat ikaw ay 60 years old pa bago mamatay. Ay 35 pa lang. Bido na. Bakit? Premature death. Ang tawag yan, permissive will. Pinayagan ka na lang ng Diyos para mamatay kasi wala na. Wala ka ng pag-asa. Ilang bisis ka na nakarinig ng ng preaching. Wala ka pa ring pagbabago. Kasi ang tunay na ligtas may pagbabago. Therefore, if any man be in Christ, he is new creature. All things are passed away. Behold, all things becomes new. Amen? May pagbabago ang tunay na ligtas. Amen? Kaya we are saved. Tayo ay naligtas. Praise God, kung ikaw ay ligtas, you are stewards of God. Amen? Ikaw ay isang steward ng ating Panginoon. Saved. Yan po ang unang puntos natin. Kaya sunod natin ulit, kasi tuloy-tuloy ito, isang buwan. Amen? Sure? Are you sure 100% you are saved? Praise God kung ikaw ay ligtas. Kaya the richest man in this world, if you are saved today, what a privilege tayo ay ligtas. Hindi lahat ng tao ligtas. Hindi lahat ng tao pupunta sa langit. Not everyone, saith the Lord. Sabi ng Matthew 7 verse 21. Bago tayo mag-pray. Anong sabi ng Matthew 7 verse 21? Not everyone saith, Lord, Lord, can enter into thy kingdom. Hindi lahat ng pupunta na tumatawag sa Diyos ay pupunta sa kanyang kaharian. Amen? Kailangan, kapatid, ang kaligtasan. Sigurado ka. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God. And he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Amen? Kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Gawin mo ang kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon, tayo ay naligtas. Amen? Kapat malaman natin ang katotohanan ng kaligtasan by faith. Amen? Kaya mahalaga yung sound doctrine natin tungkol sa kaligtasan. Pinakamahalagang doktrina, kapatid, sound doctrine, is the doctrine of salvation. Kaligtasan. Hindi ka pwedeng gawin ng Diyos na katiwala kung hindi ka ligtas. Amen? Kung hindi ka ligtas. Kahit ikaw, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng tao na hindi ligtas. Amen? Ang pinagkatiwalaan na ng Diyos ay ang mga taong ligtas. Katulad natin. We are stewards of God. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat kami ay naligtas at ginawa mo kaming katiwala katulad ni Joseph, Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa kaligtasan, Panginoon. At hindi lang kami naligtas, kundi ginawa kaming bilang steward, bilang anak ninyo, Panginoon. We are steward of all things, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon. Habang tinututugan panyaya, gusto nating maging magandang katiwala. Why not come in the altar and talk to God? Lord, make me a steward. I am yours. I am saved.
Make me a steward of all things, of all the blessing in this world. Mag hindi ka lumapit, Panginoon, pagkatiwalaan mo ko ng lahat ng bagay. Pwede natin hingin sa Diyos. No? Pwede ka bang mapagkatiwalaan ng lahat ng bagay? Hindi problema ang Diyos, hindi problema ang Diyos sa blessing. Siya ang may-ari ng lahat. Pwede ba pagkatiwalaan ng Diyos yan sa iyo? Ligtas ka naman. Bakit hindi ka lumapit? Lord, make me worthy to be a good steward, to be a faithful steward. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Bilang ikaw katiwala ng Panginoon. Sige po, kausapin natin ang Diyos.